Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito, may post si Attorney Trixie Angeles tungkol sa kaso na naisampa laban kay Major General Nicolas Torre. So ito, basahin ko ang post. Kinasuhan ni Miss Calye, Rochelle Calye, sina General Torre sa pag-detain sa kanya under an alleged Interpol notice. Ang subpuena sa baba ay yung pinadala sa umpisa ng kaso. Note yung mga respondents. So ito, in-attach ni Attorney Trixie ang subpuena. So basahin ko medyo maliit. Republic of the Philippines, Office of the City Prosecutor Makati, Rochelle Calye, complainant, versus Major General Nicolas D. Torre III, Police Colonel Red, Police Colonel Rosales, Police Major na Michael Nathaniel Visco, Patrolman Paho, Patrolman Romarate, Patrolman Flores, Patrolman Agustin, Patrolman Domingo, and Patrolman Santa Maria respondents for unlawful arrest and arbitrary detention. Parang similar ito sa nangyari kay PRRD, unlawful arrest. Okay. Subpuena. Ito yung pinadalang subpuena sa complainant. To Rochelle Calye. So may address sa Taguig City. Hindi ko na lang basahin yung complete address. Greetings. You are hereby required to appear before the undersigned at the Office of the City Prosecutor, Makati City, on April 21 and April 28, 2025 at 2 p.m. and there to testify under oath or answer clarificatory questions in the expedited preliminary investigation to be conducted to the above entitled case. Witness my hand, 7th day of April 2025. So ang nagpirma is Nicole de la Merced, Assistant City Prosecutor. So ito, ordinary civilian lang ito. At magandang development ito na kahit ordinary civilian ka lang, kung gusto mong ipaglaban ang karapatan mo, pwede. Kasi buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. May tatlong aspect ng justice system na to, investigative, prosecutorial, at saka yung judicial, yung korte na. So, investigative, yun, itong mga police, NBI, nag-investigate. Tapos, kung ka na, sampa, i-prosecute na. So, fiscal's office, kung may nakita ng fiscal na probable cause, isasampa sa korte, at ito na, didinggin na ng korte. So, to me, buhay na buhay ang judicial system sa Pilipinas. Kaya, again, discuss lang natin ng kaunti, yung kay PRRD, na sa halos lahat ng mga nakakausap ako, magtanong ako anong masasabi nila kay PRRD, dapat dito sana sinampan ng kaso at dito itry o usigin. Yung sinasabi nila na walang hustisya, kung siya, hindi naman siya nakaupo. Nung panahon niya, yes, dahil immune pa siya, wala na.
3 years na siyang hindi presidente. Eh, di sampahan ng kaso ngayon dito. Bakit doon pa sa ICC? Anyway, balik tayo dito sa kaso. Unlawful arrest and arbitrary detention dahil daw sa Interpol, ano ba ito? Interpol notice. So, yun yung post na Interpol notice. So, lumalabas na nung una, inaresto, na-detain at nakalabas. Nung nakalabas na itong complainant, doon na, nag-file na ng complaint sa piskalya. So, again, lesson learned from this, kahit ordinary civilians lang kayo, huwag kayong matakot. Ipaglaban ang karapatan o ipaglaban na kasi kung matakot may nangyari sa inyo dahil pulis yung hindi na kayo iimik, talagang kawawa ang yung karapatan nyo mabaliwala. Magtiwala lang, sa tingin ko ito is parang may kaya kasi yung niya is Rochelle Calle. So parang may kaya din sa buhay sa tingin ko ito. Kasi bakit Interpol ang alleged Interpol notice. So ibig sabihin hindi ordinaryong siya dahil ang Interpol nag-coordinate sa Pilipinas. So PNP nakipag-cooperate kaya inaresto siya. So lumalabas nung naaresto na siya, I don't know kung anong nangyari. Baka kulang sa ebidensya o kulang, there's some, pinalabas din siya. Kasi kung mabigat pa ang kaso, sana i-turn over na ng CIDG ang complainant na ito doon sa Interpol. Ay hindi, pinalabas pa rin. So, anong ibig sabihin? Kulang. O there is something missing kaya pinalabas siya. O ngayon, dahil pinalabas siya, nagsampa siya ng kaso ngayon. Yun po ang update. So, kanina, sa press conference ni Senator Amy, nirecommend niya na sampahan ng kaso ang mga na-involve sa pag-aresto kay PRRD. Ganito rin, unlawful arrest and arbitrary detention sina General Marbel Entore, Secretary Boying Rimulya, Secretary John Vic Rimulya at Ambassador Marcos Lacanilao. Sana may patutunguhan itong aksyon na ito ni Senator Amy Marcos. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin ay pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna pod ni ang nagkinahanglan og tabang nga kawayan ng iyang atop. Og mauna ni ang tabangan og yero. So katumbahon na gyud. Ano ni ang atop ni ante. Yung angkol nga kawayan lang. Og karon kol, ate manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsin. Sige na manguha gyud ko kay Oo. pasalamat ko ana sa Ginoo nga naabot diri ang sulugoon ni sir. Salamat kayo sir ma'am nga Oo. gikan gyud sa inyo ang panalangin. Kami gigamit sa Ginoo nga kami makahatag og pagbag-o sa akong balay. Kay kini akong balay ma'am sir 15 na ni katuig. 15 na katuig. So wa ko ipalit nga kuan makakwarta ko dito sa akong eskwela. Oo. So, ma'am sir tanaw ni akong balay kuan na gyud. Gabok na gani ang kuan aning kawayan nga ato. So pasalamat kog dako sa Ginoo. Siyempre naagid mo ang naka kuan sa mo sa inyong pagkamalumong kasing-kasing nga nakahatag og
ayuda sa amo nga atok. So dako kayong pasalamat nako na sa Ginoo. Mm. O hinaot sir, ma'am nga maayong inyong panlawas, tagaan mo blessing nga panalangin sa pagbiyahe. Antod ang imong mga sulugoon nga nakaabot dire. So dako kayong pasalamat nako ana sa Ginoo. Kay nagtuo ko ma'am sir, nga di na sila makaabot dire kun wa sila gigamit sa Ginoo. Ang grasya nga gikan sa inyo silang nahimong tulay nga nakaabot dire sa akong panimalay. Salamat kayo ma'am sir. So ang tag-ani nga balay silito nga gisalaw sir. So Salamat. salamat kayo sir.